So, 100,000 divided by 100 pesos is 1,000. So, sa loob po ng isang taon, 365 days, kailangan mo lang makabenta ng tatlong bagay na yan para ka makaipon ng 100K. Possible, di ba? Okay, G-Livers, this 2025, alam ko marami sa ating gustong-gusto na nating makaipon. Alam mo ba na pwede kang magkaroon ng tatlong klase ng savings? At yung panghuli, pwede kang magkaroon ng additional 100K savings. Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Yes, so unang-una, kung paano tayo makaipon yung regular savings natin. Ang regular savings, ito po yung kinukuha natin sa ating current income. So, kung ikaw ay employed o kung ikaw ay may negosyo, nagsisave ka ng 5 to 10% from your income, yun ang regular savings natin. Okay? So, pangalawa, pwede pa tayo magkaroon ng savings from our budget. So, ibig sabihin po, pag inaayos natin ang allocation ng budget natin, pwede tayo makaipon pa ng 10 to 20% of our budget. For example, ang monthly budget mo ay 30,000. Pwede ka pa dyan makaipon ng at least 3,000. Pag inaayos mo yung budget mo. Pag meron kang inalis, hindi mo naman kailangan bilhin, makakaipon ka pa. Okay? And third, alam ba na pwede kang magkaroon ng additional savings na 100K this year? Yes, possible yan. Kaya usayin mo na ang regular savings mo, second savings mo, para makatalon ka na sa third savings. Para at the end of year or at the end of 2025, madami kang naipon para meron kang seed money kung gusto mong magnegosyo or mag-invest. Okay? So, paano po ang additional 100K ipon this 2025? Kung gusto mo ng 100K, meron po tayo ditong 5 paraan. Pero, dapat mag-engage ka sa sales. Okay? Dapat matuto tayong magbenta. Kaya ngayon pa lang, mag-aral ka ng magbenta. Join na team na nagbebenta. Umattend ka ng seminar on how to do sales. Paundarin mo yung sarili mo kung paano tayo magbenta. Kasi sa pamamagitan yan, madadagdagan mo ang ipon mo. So, for example, kung gusto mo ng 100K na ipon a year, kailangan mong magbenta ng bagay na nakikita ka ng 10 pesos bawat benta mo. So, kung 10 pesos bawat benta, kinakailangan mo magbenta ng 10,000 pieces in 1 year para ka makaipon ng additional 100K. So, ilan ang dapat mong ibenta a day? Kailangan mo ng 28 pieces a day. Okay? Dok, maraming masyado. Ang second option natin is, humanap ka ng isang bagay na ang kikitain mo pag nabenta mo is 100 pesos. So, 100,000 divided by 100 pesos is 1,000. So, sa loob po ng isang taon, 365 days, kailangan mo lang makabenta ng tatlong bagay na yan para ka makaipon ng 100K. Possible, di ba? Pero kung sasabihin mo pa rin, Dok, mahirap pa rin ibenta kasi 3 a day. Eto, tingnan natin ang third option natin. Kailangan makabenta ka ng isang bagay, nakikita ka ng 1,000 per piece. So, 100K divided by 1,000 is 100. Kailangan mo lang makabenta ng 100 na bagay na yan. So, umisip ka ng isang bagay na ibebenta mo, nakikita ka ng 1,000. Okay? You need 100 sales for that. Or, pwede ang option number 4. Kailangan humanap ka ng bagay na pag binenta mo, kikita ka ng 10,000 pesos. Okay? Kailangan mo lang makabenta niyan ng 10 lang sa loob ng 365 days para ka kumita ng 100K. Madali, di ba? 10 lang. So, ang assignment mo ngayon, anong bagay na ibebenta ko para kumita ako ng 10,000? Marami po niyan. Pwede sa real estate or pwede sa car. Maraming paraan para kumita ka ng 10,000. Or, humanap ka ng isang bagay, nakikita ka ng 100K. Kahit makaisa ka lang yan, sa 365 days, kuha mo na yung target mo. Alright? So, G-Livers, additional 100K ipon this 2025. Kaya? Take the challenge? Yes! Let's go! Let's go! Kape po tayo. Kape po.